Ka-curious, panoorin po natin ang video na ito. Tatanong ko lang po, ano pong pinagkaiba ng barang at ang kulam? Magandang tanong yan. So, ang kaibahan ng barang at kulam, spelling. By the way, yeah, I'm just kidding. So, ang barang, yung mga insekto, parte yan sa curses. Ang general term niyan ay curse or ano ba yung Tagalog ng curse? Sumpa. Sumpa. No? Ang barang, ang palatandaan na biktima ka ng barang, una, walang finding sa doktor yung sakit mo. At merong lalabas na mga insekto. Kagaya ng ine-exercise ko kanina from maribuhok. Alam nyo, kapag meron siyang merong sakit na hindi niya ma-describe, wala din finding sa doktor. Merong maraming mga insekto biglang sisipot sa kanyang higaan. No? Sa loob ng close yung kwarto nila. Okay lang nasa labas siya natutulog, di ba? Close yung room nila at biglang lalabas ang different insects sa ilalim ng kanyang higaan. No? Malinis na malinis yung higaan niya. Okay lang isang beses. Halos araw-araw po. At nung ine-exercise natin siya, so yung mga insects ang lalabas, kapatid, yun po ang barang. Ang kulam, hindi po insects ang lalabas. Maraming mga karayom na lalabas, mga sharp objects, lalabas sa katawan mo. At may mga pako, may mga arios na isuka mo. Dito sa ating ministry, may dalawa na po na sumuka ng pako. Yun po ay biktima ng kulam. So yung kulam, mga sharp objects. Yung barang, kapatid, mga insekto, mga sakit na walang findings ng doktor. Bigla lang kapag may mga buhangin na lalabas sa iyong katawan without scientific explanation. Yun po ang barang at kulam, kapatid. Okay, Okay, second question. last na lang po. Paano niyo po ma-determine na victim yung pasyente ng kulam o barang? Una, kung kulam, mga sharp object, pako, lalabas, tulad ng dalawang pasyente natin, lumabas yung pako nung ine-exercise natin, in the name of Jesus, sumuka siya ng malaking pako hanggang 5. Number 5 na pako. Number 4, number 3, number 2 na pako, and number 1. No? At merong lumabas na mga karayom, 32 na karayom dito sa kanyang leg. Yan po ay kulam. Mga sharp objects. Kung mga insects yung lumabas, yun po ang barang. So yung kaibahan. So meron ding barang na lalaki bigla yung tiyan. Pati yung bayag. Bayag ba yun, Brother Jando? Itlog? Yes, yes. Meron tayong bagong pasyente na lumaki yung bayag niya hanggang tuhod po after election po dahil tumakbo siya bilang kapitan. Walang findings din sa doktor, malapit siyang mamatay. Mabuti na lang nandun ako sa Tagbilaran at pinuntahan ko siya sa hospital. Nung simple prayer of deliverance lang, diagnostic prayer lang, grabe, nawala na sa sarili. Naka-oxygen siya. Hindi na siya makatayo. At sa pagpasok ng mga doktor, dalawang doktor pumapasok sa ward, nabigla din ako dahil nag-react. At sinabi ko, may findings ba ito ng doktor? Wala. So, ipalabas niyo yan dahil ay solemn exercise natin. Nung binigyan natin ng series of exorcism and deliverance kapag nag-react siya, ngayon ay lumiit na yung bayag niya at lumiit na din yung kanyang tiyan. And then bumalik na siya sa trabaho. So, isa yan din sa palatandaan ng barang. No? So, ma-determine lang yan kung mag-interview tayo sa mga hinaharas ng demonyo, kapatid. Dahil walang finding sa doktor eh. So ngayon ay gumagaling na siya, kapatid, at bumalik na siya sa trabaho niya. Sa negosyo niya. Salamat sa Diyos dahil sa sacrament po at dahil sa prayer ng simbahan. Hindi dahil ni Father Darwin. Thank you Okay, po. Brother Daniel, okay na ba yun? God bless, Daniel Eric. Thank you po. Kaplasido. Taga saan, bro? Pampanga po. Batang-bata ito, ha?
San Fernando, Pare ka Pampanga. bro ha? From Pampangan. God bless. Dong Daniel ha? So ayan po mga ka-Curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.